Isang punerarya ang turing ko sa pamilyang ito. Asik ni Isabela, nilimas ang laman ng vault habang ang kambal niyang anak ay nanginginig sa dilim. Sa harap ng basag na pamilya, isang hamak na yaya ang sasalag sa mga pirapirasong baso. Aakuin ni Joanna ang inabandonang obligasyon. Ngunit kapag bumalik ang sakim na reyna para bawiin ang trono, sapat ba ang pag-ibig ng isang utusan para talunin ang karapatan ng kadugo? Mahina ka na, Mauricio, at ayokong malunod kasama mo. Ang mga salitang iyon, mas matalas pa sa bubog, ay nagmula sa likuran ni Mauricio. Hindi niya kailangang lumingon. Ang tinig ni Isabela, ang kanyang asawa, ay nakaukit na sa kanyang kaluluwa. Minsan ay isang matamis na himig. Ngunit ngayon ay isang malamig na hatol. Nakaupo siya sa kanyang mesa, napapaligiran ng mga papel na sumisigaw ng pagkalugi. Ang mga pulang numero ay tila mga ugat na dumudugo sa bawat spreadsheet. Sa labas, bumubuhos ang ulan. Hinahagupit ang mga bintanang salamin ng kanilang mansyon. Bawat patak ay tila isang paalala ng kanyang mga kabiguan. Sa likod niya, ang matigas na tunog ng bakal na nagsasara ay pumunit sa katahimikan. Ang vault! Ang kanilang vault! Nabitiwan ni Mauricio ang pluma. Isang patak ng itim na tinta ang kumalat sa papel. Isang mantsa sa gitna ng kanyang mga pangarap na gumuho. Nanigas ang kanyang mga balikat. Hindi siya makahinga. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang mabigat na dagok sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mahinang yabag ng mga takong ni Isabela. Palayo, palayo. Hanggang sa ang tanging natira na lamang ay ang halimuyak ng mamahalin nitong pabango. Isang multo sa hangin. Isang taon na ang nakalipas mula sa gabing iyon. Ngayon, ang mansyon ng mga Ramos ay isa ng malawak at tahimik na kaharian ng kalungkutan. Si Mauricio Ramos ay naging isang multo sa sarili niyang bahay, isang makina na walang ginawa kundi magtrabaho, magpayaman, at magtayo ng mas matataas na pader sa paligid ng kanyang puso. Naniniwala siyang ang pera, ang tanging panangga laban sa muling pag-abandona. Ngunit ang kanyang kayamanan ay hindi napunuan ang katahimikang iniwan ni Isabela. Isang katahimikang binasag lamang ng galit. Si Marco, ang kanyang 5 taong gulang na anak na lalaki, ay naging isang maliit na buhawi ng hinanakit. Ang kanyang mga laruan ay laging wasak. Ang mga unan ay laging watak-watak. Siya ang ingay sa gitna ng katahimikan. Sa kabilang dako, si Sofia, ang kanyang kakambal, ay pinili ang paglaho. Naging anino siya, nagtatago sa likod ng mga kurtina. Ang kanyang mga mata ay malalaking bilog ng takot. Sa loob ng 1 taon, walang ni isang salita na lumabas sa kanyang mga labi. At sa gitna ng nasirang paraisong ito, isang bagong mukha ang dumating. Si Joanna, 26 na taong gulang, ay tumayo sa harap ng malaking pintuan ng mansyon, yakap ang kanyang luma at gasgas na bag. Dala niya ang bigat ng mga bayarin sa ospital ng kanyang ina sa probinsya at isang maliit na pag-asa sa kanyang mga mata. Siya ang ika-10 yaya na sinubukan ng ahensya para sa mga anak ni Mauricio sa loob lamang ng 1 taon. Ang iba ay hindi tumagal ng 1 linggo. Sa kanyang unang araw, natikman agad ni Joanna ang bagsik ng tahanang iyon. Ang tanghalian ay nakahain na, ngunit si Marco ay tumangging kumain. Gusto ko ng gatas, hindi juice. Sigaw ng bata, ang muka ay namumula sa inis. Marco, anak, nandito na ang juice. Inumin mo muna ito. Mahinahong sabi ni Joanna, lumuhod para magpantay sila. Ayoko, sabi ko gatas. Bingi ka ba? Bago pa man makasagot si Joanna, dinampot ni Marco ang porselanang plorera sa gitna ng mesa. Sa isang iglap, ang plorera ay lumipad sa hangin, isang puting bulalakaw na may dalang panganib, patungo sa direksyon ni Sofia na tahimik na nakaupo sa sulok. Walang pag-aalinlangan, gumalaw si Joanna. Itinulak niya ang sarili sa harap ni Sofia. Sinalo ng kanyang katawan ang paparating na panganib.
Ang plorera ay tumama sa sahig sa tabi niya. Sumabog at nagkalat ang mga pira-pirasong bubog na tila mga kumikinang na luha sa marmol na sahig. Kasabay nito, isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang braso. Nang tingnan niya ito, maliliit na perlas ng dugo ang nagsimulang umusbong mula sa isang malalim na hiwa. Ngunit hindi ang sakit ang kanyang inintindi. Ang mga mata niya ay nasa kay Marco na ngayon ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa takot sa sarili niyang ginawa. Humahagulgol ito, isang iyak na puno ng galit at kalungkutan na matagal nang kinikimkim. Sa halip na sigawan ng bata, dahan-dahang lumapit si Joanna. Lumuhod siya sa gitna ng mga bubog, hindi inalintana ang sariling sugat at niyakap ang nanginginig na katawan ni Marco. Isang mahigpit na yakap. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang na ilabas ng bata ang lahat ng bigat sa dibdib nito. Ang mga hikbi nito ay nababasa sa kanyang balikat, hanggang sa ang mga sigaw ay naging mahinang pag-iyak na lamang. Gabi na nang umuwi si Mauricio. Naabutan niya ang isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang sahig ay may mga basag na porselana at sa gitna niyon, nakaupo ang bago niyang katulong. Binabalutan ng panyo ang dugo ang braso. Tumingin siya sa paligid. Ang mga anak niya ay wala doon. Ang tanging nakikita niya ay ang gulo, ang kapabayaan. Ang isip niya, na sanay na sa pagdududa at pagkabigo, ay agad gumawa ng konklusyon. Lumapit siya. Ang muka ay isang blangkong maskara ng pagkadismaya. Kinuha niya ang kanyang pitaka, dumukot ng isang makapal na talaksan ng pera at inihagis ito sa sahig, sa tabi mismo ng sugatang kamay ni Joanna. Ang mga papel na pera ay kumalat sa sahig. Ang iba ay nabahira ng patak ng dugo mula sa braso ni Joanna. Kung magpapakabayani ka, malamig na wika ni Mauricio, ang bawat salita ay tila yelo. Siguraduhin mong hindi madudumihan ang sahig ko. Ang mga perang papel na nagkalat sa sahig ay tila mga tuyong dahon na walang halaga sa paningin ni Joanna, kahit na ang bawat isa rito ay katumbas ng ilang buwan niyang pagtatrabaho. Nanatili siyang nakaluhod, ang kanyang braso ay kumikirot pa rin, ngunit ang mas matinding hapdi ay nagmumula sa lamig ng tinig ni Mauricio Ramos. Hindi niya tiningnan ang lalaki. Sa halip, dahan-dahan niyang pinulot ang mga piraso ng basag na porselana. Ang bawat kiskis ng seramika sa marmol ay tila isang malungkot na paalala ng pagkabasag ng tahanang yon. "Hindi ko po kailangan ng pera niyo, sir," mahinahong simula ni Joanna. Ang kanyang boses ay hindi nangangatog sa kabila ng tensyon. Tumayo siya, dala ang mga basag na alaala ng plorera at hinarap ang lalaking tila gawa sa yelo. "Ang kailangan ko lang po ay ilang piraso ng benda at kaunting alkohol. Trabaho ko pong siguraduhing maayos ang mga bata at hindi yun nababayaran ng labis na halaga." Sandaling natigilan si Mauricio. Ang kanyang mga mata, na sanay nang makakita ng mga taong sumasamba sa kanyang yaman, ay nanliit sa pagtataka. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumalikod na si Joanna para maglinis. Iniwan niya ang mga perang papel sa sahig. Hinahayaan ng hangin mula sa aircon na paitayin ang mga ito sa ilalim ng mesa. Nang sumunod na araw, ang amoy ng mansyon ay nagbago. Sa halip na ang karaniwang amoy ng mga mamahaling panlinis at malamig na hangin, ang kusina ay napuno ng halimuyak ng kumukulong sampalok, luya at sariwang gulay. Nagluto si Joanna ng sinigang na baboy, ang paboritong putahe ng maraming Pilipino na nagpapaalala sa init ng yakap ng isang ina. Sa hapagkainan, nakaupo ang kambal. Si Marco ay nakabusangot pa rin, habang si Sofia ay nakatitig lamang sa kanyang plato. Inihain ni Joanna ang mainit na sabaw. Ang usok nito ay humahaplos sa kanilang mga mukha. "I don't like this," reklamo ni Marco. Kahit nakitang-kita ang paglunok niya ng laway dahil sa bango ng pagkain. "We usually eat pasta or steak." "Subukan mo lang, Marco," panghihikayat ni Joanna na may kasamang matamis na ngiti. Ito ang nagpapalakas sa mga batang matatapang.
At ikaw, Sofia, ang sabaw na ito ay tila isang mainit na kumot para sa iyong tiyan. Walang kumain sa harap niya. Ngunit nang malalim na ang gabi, habang ang buong mansyon ay nababalot ng katahimikan, na tanging ang mahinang pag-ikot ng mga bentilador ang naririnig. Lumabas si Joanna mula sa kanyang silid. Nakita niya ang isang anino sa kusina. Si Sofia, ang maliit na batang babae, ay nakaupo sa dilim, dahan-dahang humihigop ng sabaw mula sa mangkok na iniwan ni Joanna. Hindi lumapit si Joanna. Nanatili siya sa malayo. Ang kanyang puso ay tila hinahaplos ng 1,000 anghel habang pinagmamasdan ng bata na sa wakas ay tumatanggap ng kanyang kalinga. Pagkalipas ng ilang sandali, dumaan si Joanna sa sala at nakita si Mauricio na nakatayo sa may pintuan ng kanyang library. Hawak nito ang kanyang cellphone. Ang screen ay nagbibigay ng asul na liwanag sa kanyang pagod na mukha. May isang tawag na hindi sinasagot sa kanyang screen mula sa isang numerong walang pangalan. Isang misteryong tila nagdadala ng bigat sa kanyang mga balikat. Napansin ni Mauricio si Joanna na may hawak na karayom at sinulid. Nakita niya ang yaya na nakaupo sa sofa, maingat na tinatahi ang isang lumang oso na gawa sa tela. Ang paboritong laruan ni Sofia na balak na niyang itapon dahil sa sobrang kalumaan at punit-punit na bahagi nito. Ang bawat tusok ng karayom ni Joanna ay maingat at puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga kamay, na magaspang dahil sa hirap ng buhay sa probinsya, ay tila nagiging mahiwaga habang binubuo muli ang sirang laruan. Itatapon ko na dapat iyan, biglang sabi ni Mauricio. Ang kanyang tinig ay tila isang banyagang tunog sa gabi. Tumingala si Joanna at ngumiti ng tipid. Lahat po ng sira, pwedeng ayusin kung may tiyaga, sir. Minsan, kailangan lang natin ng kaunting panahon at tamang hibla ng pag-unawa para maging buo ulit ang mga bagay na akala natin ay wala ng silbi. Ang mga salitang iyon ay tila isang palasong tumama sa konsensya ni Mauricio. Lumapit siya. Ang kanyang presensya ay tila isang nagbabadyang unos at tinitigan si Joanna ng seryoso. Huwag mong isipin na dahil napapakain mo sila o naayos mo ang kanilang mga laruan, ay ikaw na ang kanilang ina. Babala ni Mauricio, ang kanyang boses ay puno ng pait na bunsod ng nakaraan. Nandito ka lang para magtrabaho. Don't overstep your boundaries, Joanna. Tumayo si Joanna, ang kanyang likod ay tuwid sa kabila ng pagod. Ngunit bago pa siya makasagot, isang maliit na kaluskos ang narinig mula sa hagdan. Si Sofia ay nakatayo doon, yakap ang kanyang sarili. Dahan-dahang lumapit ang bata at sa kauna-unahang pagkakataon, iniabot ang kanyang maliit na kamay at mahigpit na humawak sa laylayan ng palda ni Joanna, na tila doon lamang siya nakakaramdam ng kaligtasan. Natahimik ang buong mundo ni Mauricio habang nakatingin sa kamay ng kanyang anak na nakakapit sa babaeng tinawag niyang estranghero. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging mas mabigat, dala ang isang tanong na walang sino man sa kanila ang handang sagutin. Sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari sa pusong nahanap ang kapayapaan sa gitna ng mga sugat? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok, maliban sa silid-aklatan, kung saan ang liwanag ng isang lampara ay patuloy na nakikipaglaban sa kadiliman ng gabi. Si Mauricio Ramos ay tila isang rebultong gawa sa bato, nakayuko sa kanyang mesa, ang kanyang mga mata ay pagod na naglalakbay sa pagitan ng mga papeles na tila walang katapusan. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang buhangin sa isang orasan na dahan-dahang nalulubog sa limot. Ang kanyang katawan ay sumisigaw ng pahinga, ngunit ang kanyang isipan ay pilit na tumatakbo. Takot na kapag huminto siya, ay muli siyang lamunin ng mga alaala ng pag-iisa. Isang malalim at hirap na paghinga ang kumawala sa kanyang dibdib, na sinundan ng isang pag-ubo na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang lalamunan. Ang kanyang balat ay nagsisimulang uminit, isang lagnat
na matagal na niyang pilit na binabaliwala. Sa kanyang paningin, ang mga titik sa papel ay nagsisimulang sumayaw at lumabo, hanggang sa ang lahat ay maging isang madilim na anino. Ang huling naramdaman niya ay ang malamig na kahoy ng mesa na humalik sa kanyang noo bago tuluyang mawala ang kanyang malay. Pumasok si Joanna sa silid-aklatan, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Balak sanang himukin ng kanyang amo na magpahinga na. Ngunit ang tasa ay halos mabitawan niya nang makita ang kalagayan ni Mauricio. Ang makapangyarihang lalaki na kilala sa kanyang tigas at lamig ay nakahandusay ngayon, walang laban sa lupit ng sakit. Agad na lumapit si Joanna, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang noo ni Mauricio. Ang init na dumampi sa kanyang palad ay tila baga na nanggagaling sa isang nagbabagang uling. Hindi nag-atubili si Joanna. Sa gitna ng gabi, ang yaya na itinuturing na estranghero ay naging tanging tagapagligtas ng haligi ng tahanan. Kumuha siya ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at malambot na bimpo. Dahan-dahan niyang hinubad ang suot na kurbata at Amerikana ni Mauricio. Ang kanyang mga kilos ay puno ng pag-iingat na tila humahawak ng isang mamahaling kristal na baka mabasag sa kaunting pagkakamali. Ang bawat dampi ng basang bimpo sa mainit na balat ni Mauricio ay tila isang tahimik na panalangin para sa paggaling nito. Sa gitna ng kanyang pagkakahimbing na puno ng panaginip, ang mga labi ni Mauricio ay gumalaw, bumubulong ng mga salitang puno ng pait. Huwag niyo akong iwan. Bakit laging ganito? Ang kanyang kamay, na tila naghahanap ng kapitan sa gitna ng isang malakas na agos, ay biglang humawak ng mahigpit sa kamay ni Joanna. Ang higpit ng kapit nito ay tila isang bata na takot maligaw sa dilim. Nandito lang po ako, sir. Hindi ko po kayo iiwan. Bulong ni Joanna, ang kanyang tinig ay tila isang duyan ng pag-asa sa gitna ng unos. Hindi niya binawi ang kanyang kamay. Hinayaan niya itong manatili sa init ng palad ni Mauricio. Nadarama ang bawat tibok ng pulso nito na tila nakikipag-usap sa kanyang sariling puso. Sa sandaling iyon, ang ranhigo ng yaya at amo ay naglaho, napalitan ng isang dalisay na ugnayan ng dalawang kaluluwang kapwa, may dalang sugat. Lumipas ang mga oras, ang gabi ay dahan-dahang nagbibigay daan sa unang sinag ng umaga na sumisilip sa pagitan ng mga kurtina. Nagising si Mauricio na may mas magaan na pakiramdam, bagaman may kaunti pa ring bigat sa kanyang ulo. Ang unang bumungad sa kanya ay ang halimuyak ng luya at bawang, isang mainit na lugaw na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi niya. At sa paanan ng kanyang upuan, nakita niya si Joanna. Natutulog ng nakaupo, ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng mesa. Ang puso ni Mauricio ay tila kinurot ng isang hindi maipaliwanag na emosyon. Nakita niya ang panyo na ginamit na pambalot sa sugat ni Joanna sa braso at ang pagod na bakas sa mukha ng babaeng nagpuyat para lamang alagaan siya. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang kanyang makapal na kumot na lana at maingat na ipinatong ito sa balikat ni Joanna. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa buhok nito, isang haplos na hindi niya magawang ipaliwanag kung saan nanggaling. Bumalik siya sa kanyang mesa para ayusin ang ilang gamit nang mahulog ang isang sobre mula sa kanyang mga folder. Isang puting sobre na walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang loob nito ay naglalaman ng isang piraso ng papel na may mga titik na pinagtabas-tabas mula sa dyaryo. Ang bawat bahay na may lihim ay madaling gumuho. Mag-ingat sa mga taong pinatutuloy mo sa iyong pintuan. Naniga si Mauricio habang binabasa ang liham na kuha. Ang kanyang mga mata ay bumalik kay Joanna na mahimbing pa ring natutulog. Sa isang iglap, ang init na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig na hinala na pilit na isinisiksik ng liham sa kanyang isipan. Ang tunog ng kanyang telepono na nakapatong sa mesa ay biglang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Isang matinis na tunog
na nagpukaw kay Joanna mula sa kanyang pagkakahimbing. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang kay Joanna ay puno ng pag-aalala at kalinga, habang ang kay Mauricio ay biglang nagbago, naging mailap at puno ng mga katanungang hindi masambit. Ang hangin sa pagitan nila ay tila naging kuryente. Dala ang isang pangako ng pag-ibig na nais sumibol, ngunit pilit na sinasakal ng isang lihim na panganib na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Sino nga ba ang dapat pagkatiwalaan sa isang tahanang puno ng mga anino ng nakaraan? Ang kalangitan ay tila isang dambuhalang telon ng kadiliman na pinupunit ng matatalim na guhit ng kidlat na nagbibigay ng panandalian at nakasisilaw na liwanag sa loob ng mansyon ng mga Ramos. Ang dagundong na nagmumula sa kailaliman ng alapaap ay yumanig sa mga pundasyon ng bahay, isang babala ng kalikasan na nagpadama ng lalo pang lamig sa gitna ng katahimikan. Sa isang iglap, ang lahat ng liwanag sa loob ng bahay ay naglaho, iniwan ang bawat silid sa ilalim ng kapangyarihan ng anino. Sa gitna ng kadilimang ito, si Marco ay nanginginig sa takot sa ilalim ng malaking mesa sa sala. Ang bawat paghampas ng hangin sa mga bintanang salamin ay tila isang kaluskos ng kung anong nilalang na nais pumasok. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang mahinang liwanag mula sa isang kandila ang dahan-dahang lumapit. Ang anino ni Joanna ay humaba sa dingding, dala ang isang init na tila hindi kayang palamigin ng kahit anong bagyo. Hindi nagtagal, ang gitna ng sala ay naging isang mahiwagang kuta. Ginamit ni Joanna ang mga malalambot na unan at makakapal na kumot para bumuo ng isang pansamantalang silungan, isang kuta ng pag-asa sa gitna ng gabi. Gamit ang kanyang mahinahong tinig, sinimulan niyang magkwento tungkol sa mga bituin na nagtatago lamang sa likod ng mga ulap para magpahinga. Si Marco, na dati ay puno ng galit, ay dahan-dahang gumapang papasok sa kuta. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na humawak sa braso ni Joanna. Si Sofia naman ay nakasandal sa kabilang panig. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng kandila, tila nakikinig sa bawat tibok ng puso ng kanilang yaya. "Huwag kayong matakot," bulong ni Joanna, habang hinahaplos ang buhok ng dalawang bata. "Ang ulan ay paraan lang ng langit para diligan ang mga bulaklak. Bukas, lahat ng halaman ay masaya na." Sa kabilang dako, ang pintuan ng mansyon ay bumukas at pumasok si Mauricio, basang-basa mula sa ulan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang Amerikana ay lumilikha ng maliliit na marka sa sahig. Ngunit tumigil siya sa gitna ng dilim nang makita niya ang kuta sa gitna ng sala. Doon sa ilalim ng mga kumot at liwanag ng kandila, nakita niya ang isang tanawing matagal na niyang inakala na imposible. Ang kanyang mga anak na payapang nakikinig sa isang estranghero. Ang mga mukha nila ay wala ng bakas ng takot o puot. Isang matinding dagundong muli ang yumanig sa buong paligid, kasunod ng isang nakabubulag na kidlat. Sa gulat, si Sofia ay napayakap ng mahigpit kay Joanna at doon, sa gitna ng kaguluhan ng kalikasan, isang mahinang tinig, paos at tila isang tuyong dahon na hinampas ng hangin ang bumasag sa katahimikan ng mga taon. "Ate, wag mo kaming iwan." Ang mga salitang yon ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Mauricio. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang humalo sa tubig-ulan sa kanyang mukha. Si Sofia, ang kanyang prinsesa na tumigil sa pagsasalita simula nang mawala ang kanyang ina, ay sa wakas ay muling nahanap ang kanyang tinig. At hindi ito tinawag ang kanyang pangalan, kundi ang pangalan ng babaeng nagbigay ng init sa kanilang malamig na tahanan. Dahan-dahang lumapit si Mauricio at lumuhod sa tapat ng kuta. Hindi niya inalintana ang kanyang pagiging basa o ang kanyang dignidad bilang isang makapangyarihang negosyante. Isang pamilya silang nakaluhod sa sahig, yakap-yakap ang isa't isa
sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na kandila. Sa sandaling iyon, ang ulan sa labas ay tila naging isang himig ng pag-ibig at ang bawat haplos ni Joanna sa dalawang bata ay naging gamot sa mga sugat na matagal nang nagnanaknak sa puso ni Mauricio. Kinabukasan, ang baha ay dahan-dahang humupa at ang araw ay muling sumikat, nagbibigay ng liwanag sa mga dahon na basa pa ng hamog. Ngunit sa labas ng gate ng mansyon, isang itim na sasakyan ang tahimik na nakaparada. Ang pintuan nito ay dahan-dahang bumukas at isang babaeng may suot na mamahaling lila na terno ang bumaba. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng awtoridad. Ang bawat diin ng kanyang takong sa basang lupa ay tila isang babala ng paparating na gulo. Si Doña Carmen, ang ina ni Isabela, ay tumayo sa tapat ng gate habang hawak ang isang payong na tila isang panangga laban sa anumang kabutihan. Tiningnan niya ang mansyon nang may halong pait at sakim sa kanyang mga mata. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang pinagmamasdan ng bintana kung saan nagmumula ang tunog ng tawanan ng mga bata sa loob. Ang kapayapaang kabubuo pa lamang ay tila muling nanganib bago pa man ito tuluyang maging matatag. Ano nga ba ang hatid ng anino noong nakaraan sa bukang liwayway ng isang bagong simula? Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumapang sa mga makikinis na sahig ng mansyon na tila ba humihingi ng paumanhin sa lupit ng bagyong nagdaan kagabi. Ang bawat sulok na dati ay balot ng lamig at puot ay tila ba nagkaroon ng bagong buhay. Sa hapagkainan, hindi na ang nakatutulig na katahimikan ang naghahari, kundi ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana, kasabay ng paminsan-minsang paghagik-hik ni Marco habang tinutulungan siya ni Joanna sa kanyang takdang aralin. Si Mauricio na nakatayo sa may pintuan ay hindi mapigilang mapatitig sa tanawing iyon. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang tuyong lupa, ay dahan-dahang nadidilig ng isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Mas maaga na siyang umuuwi mula sa opisina, hindi dahil sa wala siyang ginagawa, kundi dahil ang bawat sandaling wala siya sa bahay ay tila isang oras na ninakaw sa kanyang bagong nahanap na kaligayahan. Sumapit ang gabi at ang mansyon ay nabalot ng isang payapang kadiliman. Si Joanna ay nasa balkonahe, tinatapos ang pag-aayos ng ilang mga gamit ng mga bata. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Dala ang amoy ng basang lupa at mga bulaklak sa hardin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang anino ay tila isang marupok na imahe ng katatagan. Masyado nang malalim ang gabi para magtrabaho ka pa, Joanna. Nagulat si Joanna nang marinig ang tinig ni Mauricio. Nakatayo ang lalaki sa kanyang likuran. Dala ang isang baso ng mainit na gatas. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng dating lamig, kundi isang init na tila ba sumusuri sa kaluluwa ng babaeng nasa harap niya. Inabot niya ang baso kay Joanna at sa isang panandaliang pagkakataon, ang kanilang mga daliri ay nagtagpo. Ang haplos na yon, bagaman maikli, ay tila isang kuryenteng gumapang sa bawat ugat ni Joanna na nagpabilis sa pagtibok ng kanyang puso na tila isang tambol na hindi mapigilan. Salamat po, sir. Mahinahong tugon ni Joanna, ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa mapanuring titig ni Mauricio. Isang malakas na ihip ng hangin ang nagpadpad sa mga takas na buhok ni Joanna na tumabon sa kanyang mukha. Walang babala. Itinaas ni Mauricio ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawi ang mga buhok na yon patungo sa likod ng tainga ni Joanna. Ang kanyang mga daliri ay nanatili doon ng ilang segundo na darama ang lambot ng balat ng babae. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. At ang tanging naririnig na lamang ay ang sabay na paghinga ng 2 taong pilit na nilalabanan ang isang damdaming hindi dapat nararamdaman. Dito ka lang, bulong ni Mauricio. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsusumamo. Sa amin. Huwag kang aalis, Joanna. Hindi ko na alam
kung paano muling harapin ang katahimikan ng bahay na ito kung wala ka. Yumuko si Joanna, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Sir, isang yaya lang po ako. Ang mundo niyo ay malayo sa pinanggalingan ko. Baka sa huli ay masaktan lang tayo. Ang halaga mo ay hindi nasusukat sa posisyon mo dito, sagot ni Mauricio, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumababa sa balikat ni Joanna. You saved my children. You saved me. Sa sandaling iyon, tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang liwanag ng buwan ay tila naging saksi sa isang pag-ibig na nais sumibol sa kabila ng lahat ng balakid. Ngunit ang mahiwagang katahimikan ay biglang pinunit ng isang tinig na nagmumula sa loob ng bahay. Ang tunog ng mga mabilis na hakbang sa hagdan ay sinundan ng malakas na boses ni Marco. Daddy! Daddy! May bisita po sa labas. Si Lola Carmen ay narito na. Nanigas si Mauricio. Ang init sa kanyang mga mata ay agad na napalitan ng isang malamig na pangamba. Si Joanna ay mabilis na lumayo. Ang kanyang puso ay tila nahulog sa isang malalim na hukay ng takot. Ang pintuan ng mansyon ay bumukas at ang tunog ng matutulis na takong na tumatama sa marmol ay tila isang martilyo na nagpaparamdam ng paparating na paghatol. Isang babaeng may suot na mamahaling lila na terno na ang mukha ay balot ng isang peking gamwang ngiti at matatalim na mata ang pumasok sa sala. Si Doña Carmen ay tumingin sa paligid ng may panghahamak at nang dumapo ang kanyang paningin kay Joanna na nasa tabi ni Mauricio, ang kanyang mga labi ay gumuhit sa isang mapanganib na ngisi. Ang bagyo sa labas ay humupa na, ngunit ang tunay na unos ay kabubukas pa lamang ng pinto ng kanilang tahanan. Sino nga ba ang handang magsakripisyo kapag ang anino ng nakaraan ay nagsimula ng maningil? Ang bawat diin ng matutulis na takong ni Doña Carmen sa makinis na marmol ng sala ay tila isang hatol na nagpapayanig sa kapayapaang kabubuo pa lamang sa loob ng mansyon. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hanging amihan na biglang pumasok sa isang mainit na silid, nagdadala ng pangamba at lason sa bawat hininga. Sa kanyang likuran, ang mga katulong ay nakayuko, hindi magawang tumingin sa mapagmataas na ginang na ang bawat galaw ay puno ng awtoridad at panghahamak. Tumingin si Doña Carmen sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nanunuya habang pinagmamasdan ang mga simpleng pagbabagong ginawa ni Joanna sa bahay. Lumapit siya sa hapagkainan kung saan nakahain ang mga pagkaing inihanda ni Joanna para sa hapunan. Sa isang mabilis at mapangaping galaw, kinuha niya ang isang kutsara at tinikman ng sarsa bago ito binitiwan ng may pandidiri. Ano itong pinapakain mo sa aking mga apo, Mauricio? Ang bahay na ito ay amoy palengke na. Nakalimutan mo na ba ang antas ng iyong pamilya? Kaya hinahayaan mong isang hamak na probinsyana ang maghari sa iyong kusina. Ang boses ni Carmen ay matalas. Tila isang latigo na humahagupit sa karangalan ni Joanna na nakatayo lamang sa isang sulok. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang apron. Hindi sumagot si Mauricio, ngunit ang kanyang panga ay tumigas habang pinapanood ang kanyang biyenan. Pansamantala siyang nanatiling tahimik para sa kapakanan ng mga bata, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Carmen ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa katahimikan ng gabi. Nang makahanap ng pagkakataon, lumapit si Carmen kay Mauricio sa gitna ng sala, malayo sa pandinig ng mga bata. Ang kanyang tinig ay naging isang mapanganib na bulong, puno ng maling malasakit. Mauricio, gisingin mo ang iyong isipan. Isang hamak na katulong, napapasunod ang mga bata sa isang iglap. Hindi mo ba napapansin ang kakaibang kinang sa kanyang mga mata? Baka ginagamitan ka ng gayuma o kung anong itim na magic mula sa kanyang probinsya para lamang makuha ang iyong yaman at ang tiwala ng mga bata. Huwag kang magpaloko sa kanyang inosenteng mukha. Tumalikod si Mauricio, ang kanyang puso ay nagpupumiglas sa pagitan ng tiwalang nabuo niya kay Joanna
at ng mga hinalang pilit na itinatanim ni Carmen. Ngunit hindi doon tumigil ang matanda. Sa pag-aakalang walang nakakakita, pumasok si Carmen sa laundry area kung saan nakatambak ang mga damit na lalabhan pa lamang ni Joanna. Sa isang mabilis na kilos, hinubad niya ang kanyang dambuhalang singsing na may brilyante at sadyang inihulog ito sa bulsa ng isa sa mga uniforme ni Joanna. Pagkalipas ng ilang oras, ang mansyon ay muling niyanig ng isang kaguluhan. Nagkunwaring hysterical si Doña Carmen habang hinahanap ang kanyang nawawalang alahas. Ang bawat katulong ay pinatawag, ang bawat sulok ay hinalughog, hanggang sa ang lahat ay mapunta sa mga gamit ni Joanna. Nang makuha ni Mauricio ang singsing mula sa bulsa ng uniforme ni Joanna, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Ang bawat hininga ay tila isang mabigat na pasanin. Tumingin si Mauricio kay Joanna. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa gitna ng isang katotohanang tila nakaplano na. Hindi sumigaw si Joanna. Hindi siya nagmakaawa ng may halong ingay. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng insulto. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso kay Mauricio. Ang kanyang katahimikan ay puno ng dignidad. Isang katahimikang nagsasabing mas masakit ang kawalan ng tiwala kaysa sa anumang paratang. "Sir," simula ni Joanna, ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok dahil sa pigil na luha. "Alam ko po kung sino ako. Mahirap po ako. Pero hindi ko kailanman dinungisan ang aking dangal para sa isang bagay na hindi akin. Kung naniniwala po kayo sa nakita nyo, handa na po akong umalis ngayon din." Hinarap ni Mauricio si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ngunit hindi para kay Joanna. Hindi magnanakaw si Joanna, ma. At alam nyo yan. Ang singsing na ito ay hindi mapupunta sa bulsa niya kung walang naglalagay. Sapat na ang dula-dulaang ito sa loob ng bahay ko. Sa unang pagkakataon, ipinagtanggol ni Mauricio si Joanna laban sa sarili niyang pamilya. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Joanna, ngunit ang tagumpay na yon ay panandalian lamang. Si Doña Carmen, na nainsulto sa harap ng lahat, ay naglakad palayo habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Pumasok siya sa kanyang silid at mabilis na dinampot ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit habang pinipindot ang mga numero para sa isang tawag sa ibang bansa. Nang sagutin ang tawag, ang kanyang boses ay naging malamig at mapanganib, tila isang hatol ng kamatayan para sa kapayapaan ni Mauricio at Joanna. "Umuwi ka na, Isabela. Ngayon na. May ahas na umaagaw sa pwesto mo at kung hindi ka darating, wala ka nang babalikang pamilya at yaman. Gawin mo ang lahat, bumalik ka na dito at bawiin mo ang sayo." Ang gabi ay muling nabalot ng dilim, dala ang isang pangakong wawasak sa lahat ng pag-asang sisibol pa lamang. Ano ang mangyayari kapag ang tunay na reyna ng kasamaan ay muling tumuntong sa tahanang akala niya ay kanya pa rin? Ang malalaking pinto ng mansyon ng mga Ramos ay muling bumukas sa gitna ng isang maalinsangang hapon, ngunit ang hanging pumasok ay tila nagmula sa kailaliman ng isang muling nabuksan na libingan. Ang sikat ng araw ay tumama sa isang anyo na tila ba isang anino mula sa nakaraan. Isang babaeng nakasuot ng puting bestido, ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang katawan ay tila ba mas manipis kaysa sa huling pagkakataon na nakita siya sa bahay na yon. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng apoy at pagmamataas, ay ngayon ay balot ng isang mapanlinlang na lambong ng kapighatian. Si Isabela ay naglakad ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay tila ba isang pagsisikap na manatiling nakatayo. Sa kanyang pagpasok, ang katahimikan sa sala ay naging nakabibingi. Si Mauricio, nakakalabas lamang mula sa kanyang library, ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga panga ay tila gawa sa bakal sa tindi ng tensyon.
Ngunit bago pa man makapagsalita ang lalaki, si Isabela ay dahan-dahang lumuhod sa gitna ng marmol na sahig. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na ibabaw ay tila isang malungkot na paalala ng kanyang pagbagsak. Patawarin mo ako, Mauricio. Alam kong wala akong karapatang bumalik, pero wala na akong ibang matatakbuhan. Bulong ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Ang mga luha ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang maputlang pisngi na sinundan ng isang mahaba at hirap na pag-ubo na tila ba nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang dibdib. I have cancer, Mauricio. Kaunti na lang ang panahong natitira sa akin. Gusto ko lang maramdaman ang init ng aking mga anak bago ako tuluyang mawala. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang palasong may lason na tumama sa puso ni Mauricio. Sa gitna ng kanyang galit ay sumibol ang isang matinding dusa at ang pamilyar na bigat ng obligasyon. Ang konsepto ng huling hiling ng isang naghihingalo ay tila isang kadenang muling gumagapos sa kanyang kalayaan. Sa gitna ng dramang ito, si Joanna ay nakatayo sa may hagdan, yakap ang isang tumpok ng mga nilabhang damit. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapabilis sa bawat segundong lumilipas. Tinitigan siya ni Isabela mula sa kanyang pagkakaluhod. Isang panandaliang pagkakataon na ang mapagkunwaring awa sa mga mata ni Isabela ay napalitan ng isang matalas at mapanuring titig na tila ba hinihiwa ang pagkatao ni Joanna. Salamat sa pagbabantay sa pamilya ko, Yaya, sabi ni Isabela. Ang kanyang tinig ay naging malamig sa kabila ng mga luha. Pero narito na ako. Pwede ka nang bumalik sa pinanggalingan mong probinsya. Hindi na kailangan ng pamilya ko ang isang estranghero ngayong buo na muli kami. Lumitaw ang kambal mula sa kabilang silid. Si Marco ay nananatiling nakatitig sa kanyang ina nang may halong kalituhan at galit. Ngunit si Sofia ay mabilis na tumakbo patungo kay Joanna. Sa halip na yakapin ang kanyang tunay na ina, ang maliit na batang babae ay nagtago sa likod ng apron ni Joanna. Mahigpit na kumakapit sa tela nito, na tila ba doon lamang siya ligtas mula sa anumang unos. Ang tanawing ito ay tila isang sampal sa mukha ni Isabela na nagpasingkit sa kanyang mga mata sa tindi ng inggit. Lumipas ang mga oras at ang gabi ay muling bumalot sa mansyon. Pinayagan ni Mauricio na manatili si Isabela sa guest house sa ilalim ng kondisyong magpapagamot ito. Ngunit si Joanna ay hindi mapanatag. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kusina para kumuha ng tubig, narinig niya ang isang mahinang tawanan na nanggagaling sa silid ni Doña Carmen. Ang tunog ng hagik-hik ay tila ba isang banyagang ingay sa gitna ng isang bahay na dapat ay nagluluksa. Dahan-dahang lumapit si Joanna sa pinto na bahagyang nakabukas. Sa loob, nakita niya si Isabela na prenteng nakaupo sa sofa, umiinom ng mamahaling wine habang kasabwat ang kanyang ina. Wala na ang maputlang muka at ang hirap na paghinga. Ang mga ito ay napalitan ng isang mapanganib na ningning sa mga mata ng isang babaeng handang pumatay para sa kanyang ambisyon. Ang galing mo talagang umarte, anak. Konting ubo lang at luha, nakuha mo na ulit ang awa ng tangang si Mauricio. Sabi ni Carmen habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Kailangan nating madaliin ang lahat, ma. Kailangang mapirmahan ni Mauricio ang paglilipat ng mga ari-arian bago niya malaman na wala talaga akong sakit at ang yaya na yon, sisiguraduhin kong sa kalsada ang bagsak niya bago matapos ang linggong ito, sagot ni Isabela. Bago muling humagalpak ng tawa na tila ba isang demonyong nagdiriwang. Sa tindi ng gulat at galit, hindi na malaya ni Joanna na ang kanyang siko ay tumama sa isang porselanang paso na nakapatong sa maliit na mesa sa labas ng pinto. Ang pagbagsak ng paso sa sahig ay lumikha ng isang nakatutulig na ingay na bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Ang mga pira-pirasong lupa at seramika ay kumalat sa kanyang paanan. Nanigas ang buong katawan ni Joanna. Sa loob ng silid, ang tawanan ay biglang huminto. Ang katahimikan ay naging mas mapanganib kaysa sa anumang sigaw.
Ang pinto ay dahan-dahang bumukas ng mas malawak at ang anino ni Isabela ay humaba patungo sa kinaroroonan ni Joanna. Isang malamig na hangin galing sa loob ng silid ang humampas sa mukha ni Joanna. Dala ang amoy ng wine at ang banta ng isang reynang handang pumatay para sa kanyang trono. Ano ang mangyayari sa isang hamak na yaya ngayong hawak na niya ang lihim na wawasak sa lahat? Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang anino ni Isabela ay humaba sa sahig ng pasilyo, tila isang madilim na galamay na handang lumamon sa anumang liwanag na natitira sa buhay ni Joanna. Ang bango ng mamahaling alak ay humalo sa amoy ng basang lupa mula sa nabasag na paso. Nanigas ang buong katawan ni Joanna. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nakatitig sa mga pira-pirasong seramika sa kanyang paanan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagnanais kumawala sa kanyang dibdib. Narinig mo ba ang lahat, Yaya? Ang boses ni Isabela ay hindi na ang mahinang bulong ng isang naghihingalo. Ito ay naging matalas, puno ng kamandag at walang halong awa. Humakbang siya ng malapit, sapat, para madama ni Joanna ang malamig na hininga ng babaeng itinuturing na reyna ng mansyong ito. Subukan mong magsumbong kay Mauricio. Isang salita lang mula sa bibig mo at sisiguraduhin kong ang pamilya mo sa probinsya ang magbabayad. Madaling sunugin ang isang maliit na bahay sa gitna ng bukid, Joanna. Huwag mong subukan ng pasensya ko. Hindi nakapagsalita si Joanna. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbasan ng tuyong buhangin. Ang banta sa kanyang pamilya ay isang saksak na bumaon ng malalim sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang katotohanang hawak niya ay naging isang mabigat na krus na kailangan niyang pasanin ng mag-isa. Kinabukasan, ang laso ng pagdududa ay nagsimulang kumalat sa loob ng tahanan. Hindi sapat kay Isabela na takutin si Joanna. Kailangan niyang sirain ang tanging sandigan ng yaya, ang pagmamahal ng mga bata. Sa hardin, habang naglalaro si Marco, lumapit si Isabela at hinaplos ang buhok ng bata nang may mapanlinlang na lambing. "Baby, alam mo ba kung bakit laging mabait ang yaya niyo?" Bulong ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Joanna na abala sa pagdidilig ng mga halaman sa malayo. Gusto niyang makuha ang pera ni Daddy. Kapag ikinasal na sila at nagkaroon sila ng sariling baby, itatapon na kayo ni Sofia sa isang madilim na orphanage. Doon, wala nang magmamahal sa inyo. Ako lang ang kakampi niyo, Marco. Ako lang ang tunay na mami niyo. Ang mga salitang yon ay tila mga tinik na bumaon sa isipan ni Marco. Ang bata, na dati ay puno ng tiwala, ay nagsimulang tumingin kay Joanna ng may halong takot at puot. Ang bawat ngiti ng yaya ay tila naging isang mapanganib na patibong sa paningin ng bata. Hindi doon tumigil ang kalupitan ni Isabela. Nang hapong iyon, habang abala ang lahat, kinuha niya ang mga mahahalagang bitamina at gamot ni Sofia at itinapon ang mga ito sa basurahan sa likod ng bahay. Nang dumating ang oras ng pag-inom ng gamot, nagkunwaring hysterical si Isabela sa harap ni Mauricio. "Mauricio, nawawala ang mga gamot ni Sofia. Napaka-irresponsable ng yaya mo. Paano kung sumpungin ang anak natin? Gusto ba niyang mamatay ang bata?" Ang mga sigaw ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila mga hagupit ng latigo sa pandinig ni Joanna. Lihim na pumunta si Joanna sa likod ng bahay. Sa ilalim ng init ng araw, hinalughog niya ang basurahan hanggang sa mahanap niya ang mga bote ng gamot. Ang kanyang mga kamay ay nadumihan, ngunit ang mas matinding dumi ay ang nadarama niya sa kanyang kalooban dahil sa kawalang katarungan. Dahan-dahan niyang nilinis ang mga bote sa ilalim ng umaagos na tubig sa gripo. Ang kanyang mga luha ay sumasabay sa agos nito. Nanatili siyang tahimik, tinitiis ang bawat paratang dahil ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ng mga bata. Sumapit ang oras ng hapunan, isang sandali,
na dati ay puno ng init at tawanan, ngunit ngayon ay balot ng isang nakakasakal na tensyon. Si Mauricio ay nakaupo sa kabisera. Ang kanyang mukha ay balot ng pagod mula sa kumpanya at gulo sa bahay. Si Isabela ay nakasandal sa kanyang upuan, nagkukunwaring nanghihina habang sinusubuan ni Carmen. Inihain ni Joanna ang mainit na sarsa sa mesa. Nang lumapit siya kay Marco para lagyan ng plato nito, biglang tumayo ang bata. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig sa galit na itinanim ng kanyang ina. Sa isang mabilis na galaw, hinampas ni Marco ang mangkok na hawak ni Joanna. Ang mainit na sarsa ay humalik sa balat ni Joanna, dumaloy ito sa kanyang braso at nag-iwan ng isang mapulang marka na tila ba isang sugat mula sa isang labanan. Ang porselana ay hindi nabasag. Ngunit ang tunog ng pagbagsak nito sa mesa ay tila isang hatol sa katahimikan ng silid. "Gold digger! Alis ka na dito! Ayaw namin sayo!" Sigaw ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng pait na hindi dapat nagmumula sa isang bata. Nanigas si Mauricio. Ang kanyang kutsara ay binitiwan niya sa plato, na lumikha ng isang matalim na ingay na tumapos sa anumang pag-uusap. Tumingin siya kay Joanna na nakatayo lamang doon. Ang kanyang braso ay namumula at ang kanyang mga mata ay puno ng isang dusa na hindi maipaliwanag. Tumingin din siya kay Marco at pagkatapos ay kay Isabela na may nakatagong na ngiti sa kanyang mga labi. Ang katahimikan sa hapagkainan ay naging mas matalas kaysa sa anumang patalim. Ang bawat hininga ni Mauricio ay tila isang pasanin, habang ang katotohanan ay pilit na kumakawala sa gitna ng mga kasinungalingang nakapalibot sa kanya. Ano ang mas matimbang sa puso ng isang ama? Ang tinig ng kanyang nakaraan o ang tahimik na sakripisyo ng babaeng nagbigay muli ng buhay sa kanyang tahanan? Ang boses ni Isabela ay tila isang matalas na plauta na bumabasag sa katahimikan ng hapagkainan, pilit na dinadaig ang hikbi ni Marco. Agad niyang niyakap ang bata. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang huwad na pait habang nakatingin kay Mauricio. "You see, Mauricio, it's the children's instinct." Nararamdaman nila ang mga taong may masamang intensyon sa pamilyang ito. Huwag mong sisihin ang anak mo kung ipinagtatanggol lang niya ang sarili niya laban sa isang intruder. Hindi sumagot si Mauricio. Ang kanyang panga ay nanatiling matigas. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa namumumulang braso ni Joanna. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang tunog ng pag-urong ng kanyang upuan sa sahig ay tila isang mabigat na babala. Sapat na, Isabela. Ang batang marunong manakit ay kailangang maturuan. At ang inang konsentidor ay bahagi ng problema. Sa isang iglap, tinalikuran ni Mauricio ang hapag. Hindi pinakinggan ang muling pagsambulat ng iyak ni Isabela, na tila ba siya ang biktima sa lahat ng ito. Sa loob ng kusina, ang tanging maririnig ay ang mahinang agos ng tubig mula sa gripo. Nakatayo si Joanna sa tapat ng lababo, hinahayaan ang malamig na tubig na humaplos sa kanyang nagbabagang braso. Ang bawat patak ng tubig ay tila isang munting pampalubag loob sa hapdi, hindi lamang ng kanyang balat, kundi ng kanyang dangal. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy, pumapatak sa puting porselana ng lababo ng walang tunog. Isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanyang likuran. Nadama ni Joanna ang init ng presensya ni Mauricio bago pa man ito magsalita. Kinuha ng lalaki ang isang malinis na bimpo at may kasamang yelo. Pagkatapos ay banayad niyang hinawakan ang kamay ni Joanna. Ang bawat galaw ni Mauricio ay puno ng pag-iingat. Ang kanyang mga daliri ay tila natatakot na makasakit palalo. "Patawad, Joanna. Patawad sa lahat ng ito." Bulong ni Mauricio. Ang kanyang tinig ay tila isang basag na kristal. Sa ilalim ng maluningning na ilaw ng kusina, nakita ni Joanna ang pamamasa ng mga mata ng kanyang amo. Ang makapangyarihang negosyante ay tila isang taong nawawala
sa gitna ng sarili niyang tahanan. Inilapat ni Mauricio ang malamig na bimpo sa braso ni Joanna. Ang kanilang mga balat ay nagtagpo, isang paglalapit na tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo sa paligid nila. Sa loob ng ilang sandali, wala ang ranhigo ng yaya at amo, wala ang ingay ng iskandalo sa labas. Ang tanging naroon ay ang dalawang pusong kapwa naghahanap ng kalinga sa gitna ng kapighatian. Tumingala si Joanna. Ang kanyang mga mata ay sumalubong sa mapanuring titig ni Mauricio. Nadama niya ang isang kakaibang binit sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na tila ba nahanap na niya ang kanyang tahanan sa bisig ng lalaking ito. Ngunit agad ding binalot ng katotohanan ang puso ni Joanna. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Ang distansya sa pagitan nila ay muling naging isang malawak na bangin. Trabaho ko po ito, sir. Walang kaso. Sanay na po ako sa hirap. Huwag niyo na po akong alalahanin. Hindi nila alam. Sa may siwang ng pinto, ang lente ng isang cellphone ay nakatutok sa kanila. Ang bawat galaw, ang bawat haplos, at ang bawat titig ay nakuha ni Isabela. Isang mapanganib na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang mga larawan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga kuhang iyon ay naipadala na sa mga kilalang tabloid sa Maynila na may pamagat na magpapabagsak sa anumang natitirang dangal ni Mauricio. Kinabukasan ang katahimikan ng umaga ay pinunit ng ingay ng mga sasakyang huminto sa labas ng gate. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na nagmumula sa mga reporter na nag-aabang sa anumang balita tungkol sa the secret affair of the real estate tycoon and the nanny. Ang mansyon ng mga Ramos ay naging sentro ng isang pampublikong paghatol. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Doña Carmen sa main entrance. Sa kanyang mga mata ay mababakas ang isang tagumpay na hindi maitago. Nang makita niya si Joanna na lumabas para kunin ang mga iniwang dyaryo, mabilis na lumapit ang matanda. Ang malakas na tunog ng palad ni Carmen na tumama sa pisngi ni Joanna ay pumunit sa katahimikan ng bakuran. Ang lakas ng sampal ay nagpadapa kay Joanna sa semento. Ang mga dyaryo ay kumalat sa kanyang paligid. Bawat isa ay may mukha niya at ni Mauricio. Malantod, akala mo ba makukuha mo ang pamilyang ito sa simpleng pagpapaawa mo? Sigaw ni Carmen. Ang kanyang boses ay tila isang latigo sa pandinig ng lahat. You are just a cheap nanny. Wala kang puwang sa buhay ng mga Ramos. Nakatitig si Joanna sa sahig. Ang kanyang pisngi ay nagsisimulang mamaga at ang kanyang puso ay tila nadurog sa libo-libong piraso. Tumingin siya sa bintana ng ikalawang palapag at nakita niya si Mauricio na nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay balot ng isang matinding kawalan ng pag-asa. Ang tanong na dahan-dahang namumuo sa isipan ni Joanna ay tila isang hatol na hindi niya kayang takasan. Hanggang kailan mo kayang manatili sa isang bahay kung saan ang tanging kapalit ng iyong pag-ibig ay ang paulit-ulit na pagkapahiya? Ang bawat pagtibok ng orasan sa pader ng mansyon ay tila isang mabigat na palakol na dahan-dahang pumuputol sa anumang natitirang pag-asa sa loob ng tahanang iyon. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ay hindi na nagdadala ng init, kundi isang malupit na liwanag na naglalantad sa bawat lamat ng kanilang relasyon. Si Mauricio ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay balot ng itim na bilog mula sa mga gabing walang tulog, habang pilit na isinasalba ang kanyang kumpanya mula sa iskandalong nilikha ng mga tabloid. Pinili ni Joanna ang manatili sa mga sulok na hindi abot ng paningin ni Mauricio. Ang bawat pagtatagpo ng kanilang mga mata ay tila isang kuryenteng nagdadala ng sakit at pangungulila. Nais niyang lumapit, nais niyang haplusin ang pagod na mukha ng lalaking kanyang minamahal, ngunit ang banta ni Isabela at ang mapanghusgang mga mata ng mundo ay nagsilbing isang dambuhalang pader sa pagitan nila. Ang bawat hakbang niya sa loob ng bahay ay tila ba siya ay naglalakad sa ibabaw ng malulutong na itlog na anumang sandali ay maaaring mabasag.
Sa itaas na palapag, si Isabela ay nakatayo sa tapat ng salamin. Maingat na inaayos ang kanyang maputlang makeup para lalong magmukhang naghihingalo. Ang kanyang cellphone na nakapatong sa lababo ay muling nagbigay ng liwanag. Isang maikling mensahe mula sa kanyang lihim na mangingibig na humihingi ng 5 milyong piso kapalit ng kanyang pananahimik. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit at takot. Kailangan niyang mapalaya si Joanna sa lalong madaling panahon para makuha ang buong tiwala ni Mauricio at malimas ang natitirang laman ng vault. Nagtagpo ang dalawang babae sa tuktok ng malawak na hagdanan na gawa sa makinis na tiyanggal. Si Joanna ay may dalang basket ng mga malilinis na tuwalya. Ang kanyang paningin ay nakayuko sa sahig. Ngunit hinarangan siya ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng puot. Alam mo, Yaya, nakakaawa ang nanay mo sa probinsya. Simula ni Isabela, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging galing sa kailaliman ng lupa. Nalalapit na ang kanyang katapusan sa isang barong-barong na amoy basura, habang ang anak niya ay nagpapanggap na prinsesa sa bahay ng may bahay. You are a failure as a daughter and a pathetic excuse for a woman. Umigpit ang kapit ni Joanna sa basket. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang karayom na ibinabaon sa kanyang puso. Ang panginginig ng kanyang mga balikat ay hindi na niya mapigilan. Ang kanyang mga luha ay nagsisimulang manlabo sa kanyang paningin. Wala kayong karapatang madamay ang nanay ko, ma'am. Wala kayong alam sa sakripisyo namin. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabela. Tumingin siya sa baba. Nakita niya ang sasakyan ni Mauricio nakakapasok lang sa gate. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Sa isang iglap, binitawan ni Isabela ang hawakan ng hagdanan. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang tumagilid patalikod at sa isang mabilis na galaw, hinayaan niyang mahulog ang kanyang sarili pababa sa mga matitigas na baitang. Ang tunog ng matigas na katawan na tumatama sa bawat gilid ng marmol ay tila isang malungkot na himig ng pagkawasak na pumunit sa katahimikan ng mansyon. Ang bawat pagtalbog ng kanyang katawan hanggang sa maabot ang pinakaibaba ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, si Isabela ay nakahando sa isasahig. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang dinadaluyan ng pulang likido na unti-unting kumakalat sa puting marmol. Isabela! Ang sigaw ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw mula sa sala, kasabay ng pagtakbo ni Mauricio papasok sa pinto. Ang mukha ng lalaki ay balot ng gulat at kaba habang mabilis na lumalapit sa kanyang asawa. Dahan-dahang imulat ni Isabela ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang itinuturo ang itaas ng hagdanan kung saan nakatayo si Joanna, naninigas sa tindi ng gulat at takot. Tinulak niya ako. Mauricio, gusto niyang patayin ang pamilya natin para makuha ka. Teotaw ni Isabela bago muling pumikit ang kanyang mga mata. Sa likod ng pinto ng kanyang silid, si Sofia ay dahan-dahang sumilip. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilin ang anumang tunog. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagkilos ng kanyang ina. Ngunit ang kanyang takot ay mas malakas kaysa sa kanyang tinig. Dahan-dahang tumingala si Mauricio sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng init na naramdaman nila sa kusina noong nakaraang gabi. Ang nakikita ni Joanna ay ang isang lalaking muling binalot ng isang madilim na ulap ng pagdududa at pait. Ang katahimikan ni Mauricio ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw ni Carmen. Bakit mo ginawa yon, Joanna? Ang boses ni Mauricio ay tila isang hatol ng kamatayan na binibigkas sa gitna ng isang libingan. Bakit mo kailangang dumating sa puntong ito? Hindi nakapagsalita si Joanna. Ang kanyang basket ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Ang mga puting tuwalya ay isa-isang nahulog sa mga baitang ng hagdanan. Tila mga bandila ng pagsuko sa gitna ng isang labanang hindi niya kailanman mapapanalo. Ang bawat hininga niya
ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan, habang ang katotohanan ay dahan-dahang nalulunod sa gitna ng pulang mantsa sa sahig. Sino nga ba ang papakinggan ng isang pusong muling nasugatan? Ang tinig ng katotohanan o ang duguang anino ng nakaraan? Lumabas ka na sa bahay na ito bago ko pa malimutang babae ka at bago pa madumihan ng tuluyan ang mga kamay ko sa galit. Ang mga salitang yon mula kay Mauricio ay tila mga lason na dahan-dahang pumatay sa anumang natitirang sigla sa puso ni Joanna. Hindi siya tumingin sa lalaki. Hindi niya kayang harapin ang mga matang dati ay puno ng init, ngunit ngayon ay balot na ng yelo at pandidiri. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kanyang maliit na silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na isinasara ang zipper ng kanyang lumang bag na gawa sa kupas na tela. Ang bawat paghila niya sa zipper ay tila isang huling hininga ng kanyang mga pangarap sa loob ng mansyong yon. Sa ibabaw ng kanyang kama, maingat niyang inilapag ang isang maliit na balot ng candy at isang maikling sulat na para sana sa kaarawan ni Marco sa susunod na linggo. Ito ang huling munting sakripisyo, ang huling bakas ng pag-ibig na itinanim niya sa gitna ng tuyong lupa ng pamilyang Ramos. Ang kabalintunaan ng lahat ay masakit. Pinalalayas siya bilang isang kriminal. Sa mismong sandaling ang tanging laman ng kanyang isipan ay kung paano mapananatiling maayos ang uniforme ng mga bata para sa susunod na araw. Dahan-dahan niyang binuhat ang kanyang bag. Ang bigat nito ay hindi nagmumula sa kakaunting damit na laman nito, kundi sa mga alaalang pilit niyang isinisiksik sa kanyang kalooban. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay tila ba siya ay naglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbasan ng tuyong buhangin at ang bawat pagkurap ng kanyang mga mata ay naglalabas ng mga luhang tila agos ng pait na bumabagtas sa kanyang namumulang mga pisngi. Dumaan siya sa silid ng kambal sa huling pagkakataon. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at sa loob ay nakita niya si Sofia na mahimbing na natutulog, yakap-yakap ang osong tela na tinahi ni Joanna nung nakaraang gabi. Lumapit siya ng walang tunog. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang aninong hindi nais mang-abala. Yumuko siya at iginawad ang isang huling halik sa noo ng bata. Ang init ng balat ni Sofia ay tila isang munting apoy na nagbigay ng panandaliang liwanag sa kanyang nagdidilim na mundo. Patawad, anak. Patawad kung hindi sapat ang pag-ibig ko para manatili sa tabi niyo. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay tila isang basag na kristal na pilit na binubuo sa gitna ng kadiliman. Lumabas si Joanna sa mansyon. Ang langit ay tila nakikidalamhati sa kanyang pag-alis. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang muka ay humahalo sa kanyang mga luha. Tila ba nais ng kalikasan na hugasan ang lahat ng sakit at kahihiyang ibinagsak sa kanya. Ang tunog ng dambuhalang gate na bakal na dahan-dahang nagsasara sa kanyang likuran ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang ugnayan sa pamilyang Ramos. Ang bawat rehas na naglalayo sa kanya sa loob ay tila mga daliri ng tadhana na nagsasabing hindi siya kailanman magiging bahagi ng mundong iyon. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang manipis na damit ay mabilis na nabasa ng ulan. Ang lamig ay hindi nagmumula sa tubig na humahaplos sa kanyang balat, kundi sa katotohanang wala na siyang matatakbuhan. Ang banta ni Isabela tungkol sa kanyang pamilya sa probinsya ay tila isang itim na ulap na patuloy na sumusunod sa kanya. Sa loob ng mansyon, si Mauricio ay nakatayo sa tapat ng bintana. Pinagmamasdan ang guryo na anyo ni Joanna na dahan-dahang naglalaho sa gitna ng puting tabing ng ulan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang puso ay tila isang bintanang basag na pilit na isinasara laban sa unos. Ngunit sa bawat patak ng ulan na tumatama sa salamin, ang isang tanong ay tila paulit-ulit na bumubulong sa kanyang kaluluwa na tila isang sumpa na hindi mapatahimik. Paano kung ang babaeng pinalayas mo ay siya palang tanging nagdugtong sa mga pira-pirasong bahagi ng iyong buhay?
At paano kung sa pag-alis niya ay tuluyan na ring maglaho ang huling pagkakataon mong makaramdam ng tunay na pagmamahal? Ang mansyon ng mga Ramos ay muling naging isang dambuhalang libingan ng mga pangarap, kung saan ang bawat sulok ay tila humihinga ng kalungkutan at pangungulila. Ang dating halimuyak ng sinigang at bawang na nagmumula sa kusina ay napalitan ng amoy ng mamahaling pabango ni Isabela. Isang amoy na tila ba sumasakal sa anumang natitirang sigla sa loob ng tahanan. Ang bawat paghakbang ni Mauricio sa mga pasilyo ay tila ba nagpapaalala sa kanya ng katahimikang iniwan ni Joanna, isang katahimikang mas maingay pa sa anumang sigaw. Sa silid ng mga bata, ang kaguluhan ay hindi nadala ng paglalaro, kundi ng labis na pighati. Si Marco ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay namumula at pagod na sa kaiiyak. Ang bawat tawag niya sa pangalan ni Joanna ay tila ba isang patalim na bumabaon sa dibdib ni Mauricio na nakatayo sa labas ng pinto. "Alis, ayaw ko sa'yo. Gusto ko si Ate Joanna." Sigaw ni Marco nang subukan ni Isabela na pumasok dala ang isang mangkok ng pagkaing binili lamang sa labas. Ang mapagkunwaring pasensya ni Isabela ay tila ba isang manipis na sinulid na biglang napatid. Ang kanyang mukha, na dati ay balot ng huwad na sakit, ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa tindi ng puot. Sa isang mabilis na galaw, inilapag niya ang mangkok sa mesa na lumikha ng isang matigas na tunog ng porselana at hinarap ang bata. Ang tunog ng kanyang palad na tumama sa pisngi ni Marco ay pumunit sa katahimikan ng silid, isang hagupit na nag-iwan ng mapulang marka sa balat ng bata. "Tumigil ka. Wala na ang hampas lupang yaya na yon. Ako ang nanay mo at ako ang susundin mo." Asik ni Isabela, ang kanyang boses ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa dangal ng bata. Nanigas si Mauricio sa pintuan. Ang kanyang puso ay tila ba hinati ng isang dambuhalang palakol. Ngunit bago pa siya makakilos, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humahawak sa kanyang palad. Si Sofia, ang batang babae ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang katotohanang matagal nang itinatago. Walang imik na hinila ni Sofia ang kanyang ama patungo sa kanilang silid. Sa ilalim ng kanyang kama, kinuha ni Sofia ang isang maliit na tablet. Ang screen nito ay nagbigay ng isang malamig na liwanag sa madilim na sulok ng silid. Ipinakita ni Sofia ang isang video na hindi sinasadyang nakuha noong araw na nag-iensayo siya ng kanyang sayaw. Sa loob ng maliit na screen, malinaw na nakita ni Mauricio ang lahat. Nakita niya kung paano sadyang binitawan ni Isabela ang hawakan ng hagdanan. Nakita niya ang mapanganib ng ngisi sa labi ng kanyang asawa bago ito kusa at dahan-dahang nagpahulog pababa. Walang Joanna na tumulak, walang Joanna na nagbalak pumatay. Ang bawat hininga ni Mauricio ay tila ba naging isang mainit na usok sa kanyang lalamunan. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumabas habang ang katotohanan ay dahan-dahang sumasampal sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng galit na hindi na niya mapigilan. Ang bawat sakripisyo ni Joanna, ang bawat sampal na tinanggap nito, at ang pagpapalayas niya dito ay tila mga aninong sumusumbat sa kanyang kaluluwa. "Dito ka lang, anak. Dito lang kayo ni Marco." Bulong ni Mauricio. Ang kanyang tinig ay tila isang babala ng isang darating na lindol. Bumaba si Mauricio sa sala. Ang bawat hakbang niya sa marmol ay tila ba tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng isang makasalanan. Naabutan niya si Isabela at Doña Carmen na masayang nagtatawanan habang binibilang ang mga alahas na nakalatag sa mesa. Ang kanilang halakhak ay tila ba isang insulto sa bawat luhang ibinuhos ni Joanna. "Isabela," tawag ni Mauricio. Ang lamig ng kanyang boses ay tila ba yelong humahaplos sa batok ng dalawang babae. Dahan-dahang humarap si Isabela. Ang kanyang mukha ay agad na nagpanggap na nanghihina.
Oh, Mauricio, salamat at narito ka. Ang mga bata, sadyang mahirap talagang pasunurin. Hindi na hinintay ni Mauricio na matapos ang kasinungalingan. Inihagis niya ang tablet sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng kagamitan sa salamin ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong mundo. Ang video ay patuloy na naglalaro. Ipinapakita ang bawat detalye ng kanilang panlilinlang. Ang mukha ni Isabela ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Tila ba siya ay naging isang bangkay na nakatayo. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging mas mapanganib kaysa sa anumang sigaw. Ang hangin ay tila naging kuryenteng nagbababala ng isang pagsabog. Ano ang gagawin ng isang lalaking na lamang? Ang tanging liwanag na nagligtas sa kanyang pamilya ay siya rin palang dinala niya sa gitna ng dilim dahil sa isang kasinungalingan? Ang bawat segundo ng video na nagpapakita ng kusang pagbagsak ni Isabela sa hagdanan ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa bawat kasinungalingang itinayo nila sa loob ng maraming buwan. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging mas mabigat kaysa sa anumang dambuhalang bato. Habang ang mukha ni Isabela ay dahan-dahang nawawalan ng kulay, tila ba siya ay isang estatwa ng asin na unti-unting natutunaw sa ilalim ng matalim na titig ni Mauricio. Wala ng ubo, wala ng hirap na paghinga, at wala ng luha. Ang natira na lamang ay ang hubad na mukha ng kasamaan na nabigla sa sarili nitong pagkabigo. So ito ba ang cancer na sinasabi mo, Isabela? Ang boses ni Mauricio ay tila isang malamig na hangin galing sa kailaliman ng isang libingan. Ang galing mong umarte. Muntik na akong maniwala na ang isang katulad mo ay may kakayahang magsisi. Sumubok pang magsalita si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay namumula sa tindi ng pagkahiya at galit. Mauricio, anak, pakinggan mo muna kami. Isang video lang yan. Baka edited o baka naman sapat na. Ang sigaw ni Mauricio ay yumanig sa mga dingding ng mansyon, isang pagsabog ng galit na matagal nang kinimkim. Inihagis niya ang isang folder na puno ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang mga papel ay kumalat sa paligid ng mga alahas ni Isabela. Bawat isa ay naglalaman ng katotohanan tungkol sa mga utang nito, sa kanyang mangingibig, at ang pekeng medical record na binayaran nila. Akala niyo ba ay bulag ako? Akala niyo ba ay tanga ako para hindi makita ang unti-unting paglimas niyo sa kaban ng pamilyang ito? Dahan-dahang lumapit si Mauricio kay Isabela. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang anino na lumalamon sa liwanag. Pinalayas ko ang tanging babaeng nagmalasakit sa mga anak ko dahil sa inyo. Pinahiya ko ang isang inosenteng kaluluwa para sa isang katulad mong walang dangal. Hinawakan ni Mauricio ang braso ni Isabela, hindi nang may karahasan, kundi nang may isang matinding determinasyon na wakasan ang lahat. Lumabas kayo sa bahay na ito, ngayon din. Mauricio, please, saan kami pupunta? Wala kaming pera. Pagmamakaawa ni Isabela, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging paos, ngunit ngayon ay dahil sa tunay na takot. I don't care. Malamig na tugon ni Mauricio. Ang bawat sentimong ninakaw nyo ay babawiin ko sa korte. Ang bawat gamit na suot nyo, iwan nyo rito. Lumabas kayo sa gate ko na kung ano lang ang suot nyo noong pumasok kayo, mga mandarambong na walang mukhang maihaharap sa tao. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Marco mula sa likod ng pader. Dala ang isang walis na madalas gamitin ni Joanna sa paglilinis. Sa bawat kumpas ng walis sa sahig, tila ba itinataboy ng bata ang bawat bakas ng dumi na iniwan ng kanyang ina. Alis na kayo. Sabi ni Ate Joanna, ang basura ay dapat itinatapon sa labas. Ang mga salita ng bata ay tila mga huling pako sa kabaong ng pag-asa ni Isabela. Walang nagawa ang mag-ina, kundi ang lumabas sa malaking gate ng mansyon sa ilalim ng init ng araw. Ang kanilang mga mamahaling bag at alahas ay naiwan sa loob.
habang ang mga kapitbahay at ang mga reporter na kanina lang ay nangiinsulto kay Joanna ay ngayon ay nakasaksi sa kanilang kahihiyan. Ang matutulis na takong ni Isabela ay tila ba hindi na kayang dalhin ang bigat ng kanyang kasalanan habang dahan-dahan silang naglalakad palayo sa kalsada. Walang matuluyan at walang matatatakbuhan. Bumalik si Mauricio sa loob ng bahay. Ang kanyang puso ay tila isang guhong gusali na pilit na binubuo muli. Naupo siya sa sofa, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka habang ang mga hikbi na matagal niyang pinigil ay dahan-dahang kumakawala. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila sumisigaw ng pangalan ni Joanna. Isang bodyguard ang dahan-dahang lumapit sa kanya, may hawak na radyo. "Sir, may balita po kami. Ang hospital sa bayan ng probinsya ni Joanna, may naiulat po na isang babaeng biktima ng aksidente sa kalsada noong gabi ng bagyo. Hindi pa po nakikilala ang biktima dahil wala itong dalang dokumento, pero tugma po ang description sa hinahanap nyo." Nanigas ang buong pagkatao ni Mauricio. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Ang bawat segundong lumipas ay tila isang matalim na kutsilyong bumabaon sa kanyang budhi. Sa gitna ng kanyang pagkapanalo laban sa kasamaan, isang mas malaking takot ang sumakop sa kanyang puso. Paano kung ang tanging liwanag na nagligtas sa kanya ay tuluyan ng namatay sa dilim ng kanyang pagkakamali? Hindi na naghintay ng iba pang salita si Mauricio. Mabilis siyang tumayo, kinuha ang susi ng sasakyan at binuhat ang dalawang bata patungo sa labas. Ang bawat pag-andar ng makina ng sasakyan ay tila isang panalangin na naway hindi pa huli ang lahat. Ngunit habang mabilis silang bumabagtas sa madilim na kalsada patungo sa timog, ang tanging naririnig ni Mauricio ay ang sarili niyang tinig na paulit-ulit na humihingi ng tawad sa hangin. Magkakaroon pa nga ba ng pagkakataon para sa isang pusong huli na nang matutong tumingin sa katotohanan? Ang takbo ng sasakyan ni Mauricio ay tila ba nakikipagpaligsahan sa bilis ng pintig ng kanyang puso habang bumabagtas sila sa maputik at madilim na kalsada patungo sa timog. Ang bawat pagyanig ng sasakyan kapag tumatama ang mga gulong sa malalalim na lubak ay tila isang paalala sa bawat pagkakamaling nagawa niya. Sa likuran, ang kambal ay tahimik na nakakapit sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay pagod na sa kaiiyak. Ngunit ang pag-asa ay nananatiling buhay sa kanilang maliliit na dibdib. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang taon sa pakiramdam ni Mauricio. Isang paghihirap na mas matindi pa sa anumang krisis sa negosyo na kanyang hinarap. Pagdating sa maliit na ospital ng bayan, ang amoy ng gamot at ang malamig na liwanag na ng mga kumukurap na bumbilya ay sumalubong sa kanila. Ang bawat hakbang ni Mauricio sa pasilyo ay mabigat. Tila ba may mga kadenang nakagapos sa kanyang mga paa. Nang ituro ng nurse ang isang kama sa dulo ng ward na nababalutan ng puting tela, ang mundo ni Mauricio ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at ang kanyang hininga ay tila naging isang matalim na piraso ng yelo na nakabara sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan niyang iniangat ang gilid ng tela. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa tindi ng takot na baka ang mukha ng babaeng nagligtas sa kanyang kaluluwa ang kanyang makita. Isang malakas na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa kanyang dibdib nang makitang hindi si Joanna ang babaeng nakahiga doon. Ang babae ay mas matanda at may ibang anyo. Agad na lumapit ang nurse at nagpaliwanag na si Joanna ay dinala lamang doon noong gabi ng bagyo dahil sa ilang mga gasgas. Ngunit tumanggi itong magpa-confine at piniling umuwi para alagaan ang kanyang may sakit na ina. Ang balitang ito ay tila isang sikat ng araw na pumasok sa gitna ng madilim na silid, nagbibigay ng bagong lakas kay Mauricio. Mabilis silang tumungo sa direksyon ng baryo kung saan nakatira si Joanna. Ang daan ay mas lalong naging mahirap, napapaligiran ng mga luntiang palayan na basa pa ng hamog.
Sa dulo ng isang makipot na daan, nakita nila ang isang maliit na bahay na gawa sa nipa at kawayan. Simple lamang ito, ngunit ang paligid ay malinis at puno ng mga halamang namumulaklak. Doon, sa ilalim ng init ng araw, nakita ni Mauricio ang isang pamilyar na anino. Si Joanna ay nakatayo sa tabi ng isang balon, mahirap na binubuhat ang isang mabigat na timba ng tubig. Ang kanyang balat ay tila ba mas pumutla at ang kanyang katawan ay tila ba mas naging marupok sa paningin ni Mauricio. Ang bawat galaw niya ay may dalang pagod, ngunit ang katatagan sa kanyang mga mata ay nananatiling naroon. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan na huminto sa harap ng kanilang bakuran, dahan-dahan siyang lumingon. Ang timba ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Ang tubig ay tumapon sa tuyong lupa. Lumilikha ng isang madilim na mantsa sa paligid ng kanyang mga paang walang tsinelas. Hindi na naghintay si Marco at Sofia. Mabilis na bumukas ang pinto ng sasakyan at ang dalawang bata ay tumakbo nang mabilis sa gitna ng maputik na bakuran. Hindi inaalintana ang dumi na tumatalsik sa kanilang mamahaling damit. Ate Joanna, Mama. Ang kanilang mga sigaw ay puno ng pananabik at pag-ibig, tila mga ibon na sa wakas ay nakabalik sa kanilang pugad. Yumuko si Joanna at sinalubong ang dalawang bata ng isang mahigpit na yakap. Ang kanyang mga luha ay mabilis na humuhulog mula sa kanyang mga mata. Bumabasa sa balikat ng mga batang matagal niyang inakalang hindi na niya muling makikita. Bumaba si Mauricio sa sasakyan. Ang kanyang bawat hakbang patungo kay Joanna ay puno ng dusa at pagsisisi. Ang kanyang magagarang sapatos ay nalubog sa putik. Ang kanyang Amerikana ay tila ba walang halaga sa harap ng babaeng binaliwala niya. Nang makalapit siya, hindi siya nagsalita agad. Sa halip, sa harap ng mga nanonood na kapitbahay at sa gitna ng maputik na bakuran, dahan-dahang itinuwid ni Mauricio ang kanyang katawan bago dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa basang lupa. Ang makapangyarihang Mauricio Ramos ay nakaluhod ngayon sa putikan sa paanan ng isang hamak na yaya. Ang kanyang ulo ay nakayuko, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng pigil na hikbi. Ako ang naging bulag, Joanna. Ako ang naging pinakamalaking pagkakamali sa buhay ng mga anak ko. Patawarin mo ako. Parang awa mo na. Huwag mo kaming iwan sa kadilimang ako mismo ang gumawa. Ang bawat salita niya ay tila isang panalangin ng isang taong naghahanap ng kaligtasan. Tumingin si Joanna sa lalaking nasa kanyang paanan. Nakita niya ang bawat butil ng putik sa damit nito at ang bawat luhang pumapatak sa lupa. Nadama niya ang isang matinding binit sa kanyang puso, isang paglalaban sa pagitan ng sakit na kanyang dinanas at ng pag-ibig na kailanman ay hindi namatay. Ang bawat segundong lumipas sa katahimikan ay tila ba nagpapasya sa kapalaran ng kanilang mga puso. Ano nga ba ang mas matimbang? Ang mga sugat ng kahapon o ang pangako ng isang bagong bukas na puno ng pagpapakumbaba? Ang bawat butil ng putik na kumakapit sa mamahaling tela ng pantalon ni Mauricio ay tila mga saksi sa pagbagsak ng kanyang matayog na kaurian sa harap ng dambana ng tunay na pag-ibig. Nakaluhod siya sa basang lupa ng bakuran ni Joanna. Ang kanyang ulo ay nakayuko at ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng pigil na hikbi. Ang katahimikan sa paligid ay naging mas malalim kaysa sa anumang gabi sa mansyon. Tila ba maging ang mga ibon sa mga puno ng mangga ay tumigil sa pag-awit upang panoorin ang pagpapakumbaba ng isang hari sa paanan ng kanyang reyna. Dahan-dahang binitiwan ni Joanna ang mga bata. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nanginginig habang nakatitig sa lalaking nasa kanyang harap. Ang bawat luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay tila isang daloy ng pait na dahan-dahang hinuhugasan ang galit na matagal niyang kinimkim. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang tinik na nagpapahirap sa bawat hininga na kanyang kinukuha. "Tumayo kayo dyan, sir." Mahinang simula ni Joanna. Ang kanyang boses
ay tila isang basag na himig na pilit na binubuo. Hindi niyo kailangang gawin ito. Isang hamak na yaya lang ako. Ang mundo niyo ay malayo sa putikan na tinatapakan niyo ngayon. Tumingala si Mauricio. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng pagsusumamo na tila ba ang kanyang buong buhay ay nakasalalay sa susunod na sasabihin ni Joanna. Ang bawat guhit ng pagod at dusa sa kanyang mukha ay lalong nagpatindi sa kirot sa dibdib ni Joanna. Hindi, Joanna. Ang mundo ko ay madilim at walang saysay kung wala ka. Ang mansyong yun ay isang naggagandahang libingan lamang hanggat hindi ka bumabalik. Patawarin mo ako kung naging duwag ako. Patawarin mo ako kung hinayaan kong mabulag ako ng mga kasinungalingan. Mula sa pintuan ng bahay kubo, lumabas ang ina ni Joanna, si Aling Rosa. Ang kanyang matatandang mata ay puno ng karunungan habang pinagmamasdan ang eksena. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa lupa ay tila isang marahang paalala ng realidad. Anak, tawag niya kay Joanna. Ang taong marunong lumuhod sa putikan para sa pag-ibig ay isang taong nahanap na ang kanyang katotohanan. Huwag mong hayaang ang sakit ng kahapon ang pumatay sa pag-asa ng bukas. Dinukot ni Mauricio ang isang maliit na bagay mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. Isang mumurahing clerk na crepe na buhok na may kulay rosas na plastik na bulaklak, ang keps na iniwan ni Joanna sa mansyon. Dahan-dahan siyang tumayo, bagaman ang kanyang mga tuhod ay marumi pa rin, at lumapit ng bahagya kay Joanna. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho, napalitan ng isang init na nagmula sa kanilang mga puso. Itinago ko ito, bulong ni Mauricio. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Dahil ito lang ang tanging nagpapaalala sa akin na minsan ay may isang anghel na nagligtas sa aming pamilya. Joanna, hindi kita hinahanap para maging yaya muli. Hinahanap kita dahil ikaw ang kalahati ng aking kaluluwa. Maingat na itinaas ni Mauricio ang kanyang kamay at dahan-dahang ikinabit ang keps sa buhok ni Joanna. Ang haplos ng kanyang mga daliri sa anit ni Joanna ay tila isang kuryenteng naghatid ng matinding kilig at kapayapaan sa buong katawan ng babae. Ang bawat pag-aalinlangan ni Joanna ay tila natunaw na parang yelo sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi na nakapagsalita si Joanna. Sa halip, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang sarili sa mga bisig ni Mauricio. Ang mahigpit na yakap ng lalaki ay tila isang kuta na nagbibigay ng proteksyon laban sa lahat ng unos ng mundo. Ang bawat hikbi ni Joanna ay tinumbasan ni Mauricio ng mga halik sa kanyang noo, habang ang kambal ay mabilis na yumakap sa kanilang mga binti, lumilikha ng isang bilog ng pag-ibig na hindi na muling mababasag. Umuwi na tayo, mahinahong sabi ni Mauricio, habang ang kanyang mukha ay nakabaon sa balikat ni Joanna. Ngumiti si Joanna sa gitna ng kanyang mga luha. Tinitingnan ang luntiang palayan at ang kanyang maliit na bahay, bago muling tumingin sa lalaking nagpabago ng kanyang buhay. Oo, Mauricio, umuwi na tayo. Sa wakas, nahanap ko na rin ang tunay kong tahanan. Ang hapon ay dahan-dahang naglalim, pinalitan ng isang magandang dapit hapon na kulay kahel at lila. Ang sasakyan ni Mauricio ay dahan-dahang lumisan sa bakuran, dala ang 4 na pusong sa wakas ay naging buo muli. Ngunit habang sila ay bumabagtas palayo sa probinsya, ang isang huling tanong ay tila lumulutang sa hangin, dala ng malamig na simoy ng gabi. Sapat na nga ba ang kapatawaran para burahin ang lahat ng peklat ng nakaraan? O ang tunay na pag-ibig ba ay sadyang mas malakas kaysa sa anumang sakit na dulot ng pagkakamali? Ang 2 taon ay mabilis na lumipas, tila ba isang pahina ng aklat na dahan-dahang nailipat patungo sa isang bagong kabanata na puno ng liwanag. Ang dambuhalang mansyon ng mga Ramos na dati ay kasing lamig ng isang naggagandahang libingan ay ipinagbili na ni Mauricio. Ayon sa kanya, ang isang tahanan ay hindi nasusukat sa lawak ng sahig,
o sa taas ng mga pader, kundi sa init ng pagmamahal na nananahan sa loob nito. Ngayon, sa isang maaliwalas na bahay sa labas ng syudad, napapaligiran ng mga puno ng mangga at mga halamang namumulaklak, ang bawat sulok ay humihinga ng tunay na kaligayahan. Ang sikat ng hapon ay dahan-dahang sumisilip sa malalaking bintana ng kanilang bagong kusina. Ang bawat sulok ay puno ng buhay. Ang halimuyak ng bagong luto na tinapay ay humahalo sa bango ng kape na inihahanda ni Mauricio. Ang dating makapangyarihang negosyante na laging balot ng pait ay ngayon ay isang lalaking ang tanging hangad ay ang makitang masaya ang kanyang pamilya. Nakasuot siya ng isang simpleng apron, ang kanyang mga manggas ay nakatiklop habang masaya niyang pinapanood ang kanyang mga anak. Si Marco, na ngayon ay isang masigla at protektibong kuya, ay abala sa pagtulong kay Sofia sa pag-aayos ng kanilang mga gamit sa eskwela. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Sofia ay tuloy-tuloy na at puno ng sigla, isang himig na tila ba musika sa pandinig ng lahat. Ang bata, na dati ay pinili, ang katahimikan, ay ngayon ay hindi na maubusan ng mga kwento tungkol sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang pangarap na maging isang guro. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Joanna. Ang kanyang kagandahan ay mas lalong nagniningning, hindi dahil sa mga mamahaling alahas, kundi dahil sa kapayapaang nananahan sa kanyang puso. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng biyaya, ang kanyang kamay ay dahan-dahang hinahaplos, ang kanyang malaking tiyan, isang bagong buhay na bunga ng kanilang pagmamahalan na nakatakdang isilang sa susunod na buwan. Siya na dati ay isang hamak na yaya, ay ngayon ay ang reyna ng tahanan, ang liwanag na nagbigay buhay sa bawat pusong sugatan. Malayo sa paraisong ito, sa isang madilim at masikip na bahagi ng lungsod, ang katotohanan ay may ibang mukha. Sa loob ng isang maliit na laundry shop na amoy kemikal at pawis, si Isabela ay nakayuko sa isang dambuhalang tumpok ng mga maduming damit ng ibang tao. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging mga diamante, ang hinahawakan, ay ngayon ay puno ng kalyo at sugat mula sa labis na pagtatrabaho. Sa kanyang tabi, si Doña Carmen ay nakaupo sa isang silyang kahoy. Ang kanyang mukha ay balot ng pait at pangungulila habang tinitingnan ang isang lumang dyaryo kung saan makikita ang larawan ng masayang pamilya ni Mauricio. Ang bawat halakhak ni Isabela at Carmen ay napalitan na ng mga buntong hininga ng pagsisisi. Wala silang ibang matatakbuhan, wala silang kayamanang maipagmamayabang. Ang kanilang bawat araw ay isang pakikibaka para sa bawat butil ng kanin, isang malupit na paalala na ang bawat kasinungalingan ay may katapat na kabayaran. Ang bawat gabi ay puno ng mga anino ng kanilang mga maling desisyon, isang impyernong sila mismo ang gumawa para sa kanilang sarili. Sumapit ang gabi sa bagong tahanan ng mga Ramos. Pagkatapos ng hapunan, si Mauricio at Joanna ay nakaupo sa balkonahe, pinagmamasdan ng mga bituin na tila ba mga kumikinang nahiya sa langit. Ang bawat ihip ng hangin ay nagdadala ng kapayapaan. Dahan-dahang inakbay ni Mauricio ang kanyang braso sa balikat ni Joanna at ang babae ay sumandal sa kanyang dibdib. Nadarama ang bawat tibok ng puso ng lalaking kanyang pinili. Naisip ko lang, bulong ni Mauricio, ang kanyang tinig ay tila isang marahang haplos sa katahimikan ng gabi. Ang bawat sugat na pinagdaanan natin ay nagsilbing daan para lalo nating pahalagahan ang bawat sandaling ito. Sapat na nga ba ang kapatawaran, Joanna? Ngumiti si Joanna at tumingala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kapatawaran ay simula lamang, Mauricio. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na bumuo ng bago sa kabila ng bawat lamat. Ang tunay na tahanan ay hindi nahanap sa mga pader, kundi sa mga pusong handang tumanggap sa isa't isa ng walang pag-aalinlangan.
Ang kanilang bawat hininga ay nagsama sa gitna ng malamig na hangin ng gabi. Ang pamilyang Ramos ay hindi na lamang isang pangalan sa mga papeles o sa mga balita. Sila ay naging isang buhay na patotoo na ang bawat pagkakamali ay may pagkakataong maitama at ang bawat sugat ay may kakayahang maghilom sa ilalim ng yakap ng tunay na pagmamahal. Ang bawat bituin sa langit ay tila ba nakikisaya sa kanilang katahimikan, isang pangako na ang kanilang bukas ay mananatiling puno ng liwanag hanggat sila ay magkakasama. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay nagsasabing sa wakas na hanap na nila ang kanilang dulo, isang dulong puno ng pag-asa, patawad at walang hanggang pag-ibig.